Tay, seryoso ba? Ididiretso agad sa sementeryo yung bangkay ni nanay? Kahit isang kabilang nalamay, wala? Parang hayop lang na itatapos si nanay ah. Mag-isip ka nga, Romel. Wala na tayong babayaran sa pag-imbalsa mo. Libre pa ang lote. Tapos may 10,000 at isang sakong bigas pa tayong nakuha. Ano, tatanggihan pa ba natin yan? Ang hindi ko lang po maintindihan, bakit may ganyang kondisyon pa yung mag-asawang yan bago sila magbigay ng tulong? Hindi lang tayo ang ginawa nila ng ganyan, Tay. Lahat ng namatayan dito sa baryo parang sinusuhulan nila. Huwag mo nga sila pag-isipan ng masama, Romel. Siguro iniisip lang nila na mapapagasos lang tayo sa pagbili ng tinapay at kape. Magpupuyat pa, imbis na magsimula na lang ng panibagong buhay gamit yung perang ibinigay nila. Tay, duda ako dyan. Buksan mo naman yung mga mata nyo. Linggo-linggo na lang may namamatay dito sa San Rosario ng biglaan at hindi po normal yun. Paano ko sila pala may kagagawa ng lahat ng to? Anong ibig mo sabihin, Romel? Na may kinalaman sila sa pagkamatay ng nanay mo? Naku po, grabing kondisyon naman yan mula sa mayamang mag-asawa. Pero sino nga naman ang tatanggi sa isang libre, hindi ba? Lalo na sa panahon ngayon na ultimo ang mamatay, mahal na rin. Pero seryosong tanong lang, kung ikaw ang nasa sitwasyon ng mga taga-baryo, kakagat ka ba sa ganyang alok kung ang kapalit ay diretso sa hukay ang nanay o tatay mo ng walang lamay, walang puyatan at walang padasal? Pakicomment nga po ang inyong mga sagot at excited kaming mabasa ang mga ito. At kung naku-curious na kayo sa kwento ng letter sender natin ngayon, nako, huwag kayong magdalawang isip pa. Tara na't sabay-sabay tayong makinig hanggang dulo. O paano? Ready na ba kayo? Simulan na natin ang ating kwento. Sarina, kailangan mo makita to. Ano yan, Brando? Tingnan mo nakasulat dyan. Mga pangalan niya ng mga namatay. Yan ang mga report mula sa San Rosario. Linggo-linggo na lang daw may namamatay na residente sa kanila ng biglaan. Ano? Anong ikinamatay? Bakit linggo-linggo? Hindi na yata normal yan, Brando. Yan nga din ang nasa isip ko, Sarina eh. Sabi sa opisyal na tala ng health workers, puro raw biglaang atake sa puso o cardiac arrest ang lumalabas. Pero ibang kutob ko dito eh. Tulad ng sinabi mo, hindi normal to. Ang mabuti pa magsagawa tayo ng inspeksyon sa baryong yon at magbigay ng libreng check-up at gamutan sa mga residente doon. Ay naku mga anak ko, huwag na kayong pumunta pa doon. Ay sobrang liblib ng baryong yon. Baka kung ano na namang halimaw ang naninirahan doon. Huwag ko kayong mag-alala, Nay. Kaya naman namin ni Brando kung may mga aswang na naninirahan doon. Isa pa, hindi pa kami sigurado kung may kinalaman ba talaga ang mga aswang dito. Yun nga ang malaking inaalala ko, Sarina eh. Walang anumang sugat o kagat sa mga bangkay.
Kaya mabilis na naisusulat na sakit sa puso ang dahilan. Pero may iba akong pakiramdam dito eh. May gumagamit ng itim na orasyon para patigilin ang tibok ng puso mula sa malayo. Naikwento na kasi yan ni Lolo Cisco sa akin dati. Ibig mong sabihin, isang mangkukulam na aswang ang may gawa ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga tao sa baryong yon? Gabunan. Yan ang unang pumasok sa isip ko, Sarina. Sila lang ang may sapat na lakas at may alam sa itim na mahika para pumatay ng hindi lumalapit. At ginagawang natural na karamdaman ang epekto sa biktima. Diyos ko. Ay kung totoong ganyang klaseng halimaw ang nakatira doon, huwag na kayong tumuloy. Pakiusap, anak. Ayokong may mangyaring masama sa inyo. Tama na namatay si Mike sa kamay ng mga aswang, Sarina. Ayokong mangyari ulit yun. Tita Elsa, naiintindihan ko po kayo. Pero hindi po namin pwedeng pabayaan ang mga nasasakupan namin. Bilang vice-alkalde, tungkulin kong unahin ang kapakanan ng mga tao. At bilang manunugis, hindi ko hahayaang may mamatay pa dahil sa mga aswang. Tama si Brando, Nay. May sinumpaan ho kaming tungkulin at sanay po kami sa ganito. Kaya sana po pagkatiwalaan niyo kami. Ay, ano pa nga bang magagawa ko? Kilala kita. Alam kong hindi kita mapipigilan sa mga desisyon mo. Huwag ho kayong mag-alala, Nay. Mag-iingat ho kami. Paplanuhin ko po ito ng maayos. Ano bang plano mo ngayon, Sarina? Gagamitin natin ang 3 araw na libreng gamutan at immersion bilang front para makapasok tayo doon na hindi sila naghihinala sa totoong pakay natin. Sige. Kakausapin ko na agad ang Municipal Health Office para maihanda ang mga gamot, dental van, at mga nurse na isasama natin sa caravan bukas na bukas din. Ihanda mo na rin ang gagamitin mong sandata kung sakali mapalaban tayo doon. Palaging nakahanda ang mga gamit natin sa likod ng sasakyan, Sarina. At pangako ko po, tita, puprotektahan ko pong anak nyo. Ay, salamat, Brando. Gabayan nawa kayo ng Panginoon sa inyong gagawing misyon at iligtas kayo sa kapahamakan. Salamat po, Inay. Brando, tawagan mo na si Kapitan at sabihin darating ang buong munisipyo sa baryo nila para sa isang malaking serbisyong bayanihan bukas. 3 araw tayo doon. Sige, ako nang bahala sa kanya. Sisiguraduhin kong maayos ang matutuluyan natin doon para mas madali tayong makagalaw kapag gabi. Salamat, Brando. Brando, dito ka na maghapunan. Magluluto ako ng paborito mong sinigang. Sakto para bago kayo sumabak sa biyahe bukas. Naku, salamat po, Tita Elsa. Pero doon na po muna ako sa bahay maghahapunan ngayon. Nandun po kasi si Agnes at ang pamilya nila. Binisita na naman ang nanay ko. Nangako po kasi ako kay Inay na sasabay ako sa hapunan. Ganun ba? Sayang naman pero naiintindihan kita. Sige, iho. Pansin ko lagi na lang bumibisita sa bahay niyo si Agnes. Kayo na ba? Bakit ka tumatawa? May nakatatawa ba? Wala. Nakakagulat naman kasi ang tanong mo, Sarina. Matalik na magkaibigan na kasi si Nanay at si Kapitana Rosa. At may pinaplano silang negosyo dito sa bayan. Kaya napapadalas ang pagpunta ni Agnes sa amin. Dahil sinasamahan niyang nanay niya. Ganun ba? O siya, umuwi ka na. Sigurado naghihintay na yun sa'yo. Sige, Sarina. Tita, mauna na po ako para matawagan ko na rin si Kapitan. Sige, iho. Mag-iingat ka sa pagmamaneho mo. Pakisabi sa nanay mo na kinukumusta ko siya. Opo. Sarina, tutuloy na ako. Sige, ingat ka.
Sarina, anak, gising na. Nakahanda na ang hapunan. Opo, susunod na ho ako, inay. Hihintayin na lang kita sa lamesa. Sige po, inay. 7:00 na pala. Mabuti naman kahit papaano nakaidlip ako. O anak, nandiyan ka na pala. Halika na, umupo ka na rito sa lamesa habang mainit pa tong sabaw. Opo, inay. Pasensya na ho kayo kung hindi ko kayo natulungan, nay. Ay, ano ka bang bata ka? Hindi mo na ako kailangang tulungan. Responsibilidad kong alagaan ka dahil anak kita. Kaya sige na, kumain na tayo. Oo. Bango naman ang sinigang na luto nyo ngayon, nay. Nakakatakam yung asin. Ah, syempre naman, kaya nga paborito ni Brando yan. Pinili ko nga yung lutuin ngayon dahil akala ko talaga makukumbinsi ko siyang dito sa atin maghapunan. Pagkarinig ko sa sinabi ni nanay, bigla akong natigilan at tuluyang natahimik. Parang may kung anong bumara sa lalamunan ko. Tumingin ako sa bakanting upuan sa harap ko at doon ko na naman naalala si Brando. Totoo ang sinabi ni nanay. Paboritong-paborito niya ang sinigang na luto rito sa bahay. Sa tuwing nagluluto si nanay nito, asahan mong bago pa mag-6 ng gabi ay nakaupo na yon sa kusina namin at nakikipag-agawan na sa akin sa ulam. Pero ngayon, alam kong doon siya sa bahay nila kumakain kasama si Agnes at ang pamilya nito. Anak, ayos ka lang ba? Bakit bigla ka yatang natahimik? Nakakainis lang kasi, nay. Kung noon sabay natin si Brando maghapunan, ngayon may iba na siyang prioridad. Nakakapanibago lang talaga siya. Naiinis ka ba dahil nanibago ka? O naiinis ka dahil pakiramdam mo may nararamdaman ka na sa kanya? At nagsiselos ka? Nay, ano ba kayo? Magkaibigan lang ho kami. Alam niyo naman na hanggang ngayon si Mike pa rin ang mahal ko. At siya lang ang lalaki mamahalin ko, nay. Hindi yan ang nakikita ko, Sarina. Nay, ayokong palitan si Mike sa puso ko. Hindi ba samang mag-move on at magmahal ulit, anak? 7 taon na din ang nakalipas. Deserve mong maging masaya ulit. Alam naman natin na mahal ka niya noon pa. At alam naman po niya na si Mike ang mahal ko. Kaya nga si Mike ang pinili ko noon eh. Sarina, nanay mo ko. Kaya kahit magsinungaling ka man sa akin ngayon, alam ko kung ano ang totoo. Huwag mong hayaang maging huli ang lahat bago mo mapag-isip-isip na mahal mo talaga si Brando.
Ay, baka si Brando na yan, anak. Ako na ang titingin, Nay. O siya, sige. Magandang umaga sa'yo, Sarina. Uy, Brando. Ang aga mo naman yata ngayon ha. Pasok ka muna dito sa loob. Sabi ko na nga ba, ikaw ang kumakatok, iho. Magandang umaga po, tita. Pasensya na po kung napaaga ako rito sa bahay nyo. Ay nako, sakto nga ang dating mo. Madami pang pagkain dito sa mesa. May sangag, tuyo at itlog, iho. Ako, salamat po, tita Elsa. Pero busog na po ako eh. Kumain na po ako sa bahay bago ako umalis. Nagkape na rin po ako roon, kasama sila nanay. Kung ganun, bakit napakaaga mo yatang pumunta dito? 5:00 pa lang ng umaga. Gusto ko kasing makasiguro maisasagawa natin tong ritual na pamproteksyon na turo ni Lolo Cisco bago sumapit ang 7:00 ng umaga. Mabuti na makasiguro tayo, Sarina. Baka kasi pati tayo gawa ng itim na mahika o kulamin dun sa baryo. Hindi yun makakatalab sa atin kapag nagawa natin ang ritual na to ngayon pa lang. Mabutit na isip mo yan, Brando. Sige, simulan na natin yan para umabot tayo bago mag 7:00. Hindi na nga kami nag-aksaya pa ng oras noon. Agad naming isinagawa ang ritual gamit ang langis na hinaluan ng bawang na ibinigay ng lolo ni Brando sa kanya. Dinasalan niya ito gamit ang orasyong itinuro naman ng kanyang lolo. Pagkatapos noon, pinahid namin ito sa aming buong katawan kaya nag-amoy bawang kami. Pero para sa akin, mas importanteng mag-ingat kami dahil hindi namin alam kung ano ang pwede naming makasagupa sa baryong yon, lalo na sa mga kakaibang nangyayari doon. Tapos ng ritual. May proteksyon na tayo. Tatawagan ko na yung driver ng van. Daanan na lang natin doon sa munisipyo para sabay-sabay na tayong bumiyahe. Sige. Maliligo na ako sandali para makagaya ka na. Pero, teka, hindi ba maaalis ang amoy kapag naligo ako? Hindi, Sarina. 7 araw ang bisa ng orasyong ginamit ko kaya kailangan nating tiisin. Sige, walang problema. Nay, maliligo lang ho ako. Kayo na po muna bahala kay Brando para hindi siya mainip dito. Oo anak, sige. Huwag mo nang isipin yan. Ayos lang naman ako dito, Sarina. Sige na, maligo ka na. Sige. Pumasok ako sa kwarto at agad akong nag-impake ng ilang mga gamit. Tandang-tanda ko pa noon kung paano ko sinermonan ng sarili ko dahil hindi ko man lang naisip na mag-impake kahapon. Tapos ngayon, natataranta akong maglagay ng damit sa bag. Ay, nako, Sarina. Bakit ngayon mo pa nakalimutan to? Kung kailan nagmamadali, tsaka ka naman natataranta eh. Kabayo! Diyos ko, ano yun? Mike? Bakit? Nakasara naman ang bintana. Walang hangin. Galit ka ba? Galit ka ba sa akin kaya mo to binasag? Dahil ba sa iniisip ko kagabi tungkol kay Brando? Sarina? Ayos ka lang? Oo. Ayos na ako, Brando. Nagbibihis lang ako. Akala ko kasi kung ano nang nangyari sa'yo eh. May narinig kasi akong nabasag sa loob. Wala to. Sige na. Hintayin mo na lang ako. Malapit na ako matapos. Sige.
ayos ang kanilang simula, nagpaalam na muna kami ni Brando para pumasok sa bahay ni Kapitan Raldo para formal na mapag-usapan ang tunay na kalagayan ng baryo. Sige, Doc, Nurse. Kayo na munang bahala dito sa labas. Simulan nyo na ang pagrehistro sa mga residente. Kapitan, mukhang okay na sila rito. Pwede na ba tayong pumasok sa loob? Para mapag-usapan na natin yung tungkol sa mga opisyal na ulat. Nako, oo naman, Mayora. Walang problema. Bukas na bukas ang pinto ng aking gunting palasyo para sa inyo. Hali kayo. Sumunod kayo sa akin. Sige, Kapitan. Bakit parang may amoy bawang sa paligid natin ngayon? Kayo ba yun, Mayora? Pasensya na, Kapitan. Kami nga siguro yun ni Brando. Kumain kasi kami kanina bago bumiyahe ng chili garlic kaya siguro medyo nangingibabaw ang amoy ng bawang sa bibig namin. Ganun ba? Masarap nga yan. Pampagana sa pagkain. Yan talagang paborito ko, Kapitan. Nako, siguradong walang makakalapit na aswang sa'yo. Mapagbiro din pala kayo, Kapitan. Siyempre dapat ay masaya lamang tayo. Lalo na tumatanda na. Kaya dinadaan na lang natin sa biro ang lahat. Ayos yan, Kapitan. Hindi ka tatanda niyan. Tama ka, Bise. Siya, nandito na tayo. Welcome sa aking munting palasyo. Napatigil kami pareho noon ni Brando at namangha sa itsura ng bahay niya. Napaisip ako noon dahil sa nakikita ko, naghihirap at liblib ang baryo ng San Rosario. Pero ang bahay ng kapitan ay napakalaki at gawa sa semento at mamahaling kahoy. Sa malawak na balkonahe sa harap, may mga nakalinyang magagandang upuang kahoy na halatang pinakintab. Kitang-kita ang kaibahan sa ibang mga bahay na halatang gipit ang mga tao. Pasok kayo. Huwag kayong mahihiya. Ang bahay na ito ay may 5 kwarto. Ang 4 doon ay kasalukuyang bakante. Kaya huwag kayong mag-alala dahil pwede ninyong tuluyan habang narito kayo sa San Rosario. Magiging komportable po kayo rito, Mayora. Napakaganda naman ng bahay mo, Kapitan. Siyempre dapat lang naman siguro to, Mayora. Alam mo na, may pangalan ako sa baryong ito. Ako ang kapitan nila kaya dapat ay makita din nilang maayos at maganda ang pamumuhay ko. Lalo na itong bahay ko. Lahat ng bumubisita rito sa baryo namin ay mainit kong tinatanggap dito sa pamabahay ko. Masaya ako marinig yan mula sa iyo, Kapitan Raldo. Kapitan! Kapitan! May naghahanap yata sa iyo, Kapitan. Sandali lang at lalabasin ko lang, Mayora. Sige lang ho, Kap. Nang masiguro kong tuluyan ang nakalabas ng pinto si Kapitan, doon ko na kinuha ang pagkakataon para kausapin si Brando. Iginala ko uli ang paningin ko sa buong sala para tingnan ang karangyaan ng paligid. Brando, bakit ganito siya kayaman? Sa ganitong kaliblib na baryo? Mas mayaman pa ang bahay niya kaysa sa mga nagdaang mayor na nakilala ko. Saan galing ang perang ginamit dito? Hindi ko rin alam, Sarina. Bantayan natin ang mga kilos niya. May hindi tama sa yaman ng kapitang to. Kung meron man siyang itinatago, hindi siya makakaligtas sa atin, Brando. Kaya dapat nating alamin ang totoo. Nandiyan na siya. Pasensya na kayo kung naiwan ko kayo rito, Mayora. Ay hindi ko kasi tinatanggihan ang mga taong nangangailangan ng tulong sa akin. Kaya kung may naghahanap sa akin haharapin ko kaagad para malutas ang problema nila. Hanga ako sa kabaitan mo, Kapitan. Tama. Kanyang ugali ang dapat namuno sa bawat baryo. Ano pa nga ba? Sumunod na kayo sa kusina, Bise, Mayora. Nagkanda ang mga kusinera ko ng masarap na tanghalian para sa inyo. Naku, nag-abala ka pa, Kapitan. Siyempre naman, Alkalde. Hindi lang kayo basta bisita, Alkalde at Vice-Alkalde kayo ng ating bayan. Sige na, huwag na kayong mahiya.
Padadalang ko na lang ang iba pa ninyong kasama ng pagkain para makakain din sila sa labas. Maraming salamat, Kapitan. Sakto. Medyo nagutom kami sa tagtag ng daan eh. Oo nga, Kapitan. Salamat to sa pag-aasikaso sa amin. Wala nga naman po. Ayaw niyang palakihin ang usapin. Tama ka dyan, Kapitan. Kaya nga ginawa namin ng serbisyong to para masuri ang kalusugan ng lahat ng mga residente dito sa baryo nyo. Maayos naman ang naisip nyo, Mayora. Pero, hindi na dapat kayo magtaka sa mga nangyayari dahil hindi lang linggo-linggo ang patay sa mundo. Araw-araw may namamatay na tao. Bawat segundo nga meron eh. Normal yon dahil realidad na yon ng buhay natin. Ayaw, huwag natin yan intindihin pa. Normal bang ganyang kadalas, Kapitan? Kahit walang lumalaganap na sakit sa lugar nyo? Lahat sila dito may sakit sa puso eh. Normal naman po, Vice Alkalde. Ang hindi normal ay yung pinalalaki ang ingay sa labas. Tsaka walang maisasagot dyan sa tanong mo. Hindi po ako doktor. Pero teka, ibahin natin ang usapan. Pag-usapan naman natin ang pag-unlad nitong San Rosario, Mayora. Tungkol sa anong pag-unlad, Kapitan? Yung plano kong pagpapasimento sa daan dito sa baryo. Nakita nyo naman kanina nung pumasok kayo, di ba? Lubak-lubak at grabe ang tagtag ng sasakyan ninyo dahil sa mga bato at putik. Totoo yan. Medyo sumangit nga ang katawan namin sa biyahe dahil sa daan nyo eh. Kaya nga po. Ano po ba talagang plano mo rito, Mayora? Kasi ang hinihiling talaga ng mga tao rito ay makapasimento na ng daan namin para naman umasenso kami. Kasama naman talaga sa priority projects ng munisipyo ang mga kalsada ngayong taon, Kapitan. Inaayos pa lang ang budget allocation. Nako, dapat lang talaga na magbigay ka kagad ng pondo rito, Mayora. Malaki-laking pondo ang kailangan natin para mapabilis ang kontrata sa simento. Alam mo na, para sa mga tao rin naman ikaw.
Habang nagsasalita siya, unti-unting lumilinaw sa akin ang tunay niyang karakter. Nahahalata ko na noon ang pagiging mukhang pera ni Kapitan Raldo sa pananalita pa lang niya. Parang mas interesado siya sa pondong hahawakan kesa sa kaligtasan ng mga tao niya. Pero pilit pa rin ako nakikisama at ngumingiti bilang profesional na alkalde. Makakarating ang pondo, Kapitan. Pero sisiguraduhin muna namin ang municipal engineer na bawat sentimo ay mapupunta sa tamang materyales at walang masasayang. Aba, siyempre naman, Mayora. Mas maganda kung diretso na sa amin ang pag-asikaso para hindi na maantala ang pagpagawa. Mas mabilis, mas maganda. May proseso tayo sa bidding ng Public Works, Kapitan. Hindi yan basta-basta ibinubuhos ng walang tamang clearance mula sa opisina ni Mayora. Basta ang malagay maibigay ang pundo. O ubusin nyo na lang yung ginataang manok, Mayora. Masarap yan habang mainit pa. Huwag nyo nang isipin ang mga patay-patay na yan. Mas paborito ko ang usapang may pundo para umunlad itong baryong pinamumunuan ko. Salamat to sa paalala mo sa daan nyo, Kapitan. Marami pa tayong dapat busisiin sa San Rosario habang narito kami. Ay wala pong problema, Mayora. Basta ang pondo natin, ha? Huwag nyo pong kalilimutan. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili at hindi na sumagot pa dahil baka kung ano ang masabi ko at baka masira pa ang plano namin, kaya pilit na lang akong ngumiti noon sa harap ni Kapitan Raldo. Nang matapos kaming kumain noon, hinatid kami ni Kapitan sa aming kanya-kanyang kwarto. Nauna akong ihatid sa unang pintuan sa dulo ng pasilyo at laking pasasalamat ko na magkatabi lang kami noon ng kwarto ni Brando para madali kami makapag-usap kung kakailanganin. Maaliwala sa mga kwarto, pero hindi ko pa rin maialis ang bigat sa aking dibdib dahil sa mga nalaman ko kanina. Ito ang kwarto mo, Mayora. At ito naman po sa tabi mo ay para kay Vice Alkalde. Kung may kailangan po kayo, kumatok lang kayo sa baba o tawagin ang mga katulong ko. Maraming salamat talaga sa pagpapatuloy sa amin, Kapitan. Malaking tulong to para makatipid din ang munisipyo sa lodging. Oo nga, Kapitan. Siya nga pala. Paano naman yung mga kasama naming health workers? Baka wala silang maayos na tulugan sa labas. Ay nako, huwag niyo na pong isipin yung Vice eh. Sabi ko naman sa inyo, ako na ang bahala sa inyong mga kasamahan. May 2 bakanting kwarto pa doon. Doon ko sila ipipwesto para sama-sama sila lahat. Kompleto ang higaan doon kaya walang magiging problema. Mabuti naman kung ganon. Kapitan, huwag kang mag-alala. Napag-isipan ko na rin na hanggang bukas lang ang serbisyo nila dito sa baryo. 2 araw lang, Mayora. Abay, akala ko 3 araw. 2 araw para sa check-up at pamimigay ng gamot, Kapitan. Dahil bala ko magsagawa ng malaking pagpupulong sa susunod na 3 araw. Doon natin haharapin ang buong baryo para marinig ang iba pa nilang hinaing. Lalo na ang tungkol sa mga usaping pangkalusugan at mga proyekto. Pagpupulong? Ay, yung asembleya ng buong baryo. Kailangan ba talaga yan, Mayora? Baka kasi maabala lang ang mga tao sa pagsasaka at pangingisda nila. Alam mo naman ng mga taga-baryo. Isang kaing, isang tuka. Mahalaga ang konsultasyon sa publiko, Kapitan. Obligasyon namin bilang mga hinalal na opisyal na pakinggan sila ng direkta. Hindi lang sa pamamagitan ng mga reports na ipinapadala sa bayan. Sa bagay. Sige ho. Kung yan ang gusto ninyo. Pero mas maganda sana kung sa akin yun nalang idaan ng mga reklamo nila para mabilis kong masikaso rito. Sa barangay hall. Kapitan, mas maganda pa rin na magkaharap-harap ang lahat para iwas sa miscommunication. At inaasahan ko ang tulong mo para maipatawag ang mga residente sa 3 araw, ha? Sige, Mayor ha. Ako na hong bahala mag-anunsyo. Basta yung tungkol po sa pondo ng semento natin, huwag mo na lang sigurong banggitin. Bakit naman ako, Kapitan? Karapatan nila malaman yun. Kasi ang mga tao kasi dito mga sugarol. Baka utangan pa nila ako at hanapin nila ang pondo sa akin. Mahirap na. Ayoko ng gulo, Mayora. Ganun ba?
Sige, Kapitan. Naiintindihan ko. Sige po, salamat Mayora. Ay magpahinga na muna kayo at ako'y may importanteng pupuntaan lang. Sige ho, Kapitan. Kung inaakala niya ay mauuto niya ako, nagkakamali siya. Hindi ako basta-basta nagpapadala sa dahilan niyang yun, Sir Jug. Kahit bago akong mayora, hindi ako ipinanganak kahapon para hindi mahalata na may tinatago siya. Halatang-halata na gusto niyang angkinin ang pondo para sa kanyang sarili niyang bulsa, kaya ayaw niyang ipaalam sa mga tao. Kaya pagkarinig ko sa yabag niya palabas, agad kong kinausap si Brando. Brando, may hindi talaga tama kay Kapitan Raldo. Sinabi mo pa, Sarina. Kitang-kita naman sa mukha niya kanina habang nag-uusap kayo. Mukhang perang kapitang yon. Akala niya siguro maniniwala tayo sa dahilan niyang napakababaw. Pero nakapagtataka, wala man lang siyang pakialam sa mga namatay niyang nasasakupan. Tapos pilit pa niyang iniibang usapan. Buhay na ng mga taong nawawala. Pero bakit parang halata pa sa mukha niya masaya siya sa nangyayari? Parang tuwang-tuwa pa siyang may namamatay linggo-linggo dito sa San Rosario? Paano kung pinagkakaperahan pala niya ang mga namatayan, Sarina? Malaki ang posibilidad, Brando. Ang mabuti pa siguro, lumabas tayo at tulungan din natin sila doon sa labas habang naghahanap tayo ng impormasyon para masagot lahat ng katanungan natin. Sige, ilagay ko muna tong bag ko sa kwarto. Sige, Sarina. Ilalagay ko din ang bag ko sa kwarto. Agad naming inilagay ang aming mga backpack sa kanya-kanya naming kwarto. Mabilis kong inilapag ang aking gamit sa ibabaw ng kama bago muling lumabas. Sabay naman kaming bumaba ni Brando sa hagdan patungo sa labas. Diretso kaming nagtungo sa mga itinayong tent ng mga health workers kung saan masinsinang inaasikaso ng mga doktor at nurse ang mahabang pila ng mga residenteng nagpapacheck up at nang hihingi ng libreng gamot. Dr. John, kumusta ang lagay ng mga pasyente natin dito? Marami-rami din palang pumila para sa libreng gamot at check-up. Ayos naman Mayora. Karaniwang ubo, tarangkaso at pananakit ng katawan ang nirereklamo nila. Pero Mayora, Bise, may sasabihin sana ako sa inyo. Tungkol saan, Dok? May lumapit sa aking residente kanina habang nagre-reseta ako ng gamot. May kakaiba siyang ikwento tungkol sa baryong ito. Anong kakaibang kwento, Doc? May kinalaman ba yan sa mga ulat na natatanggap namin sa munisipyo tungkol sa San Rosario? Oo, Bise. Sabi ng pasyente ko, kahapon lang daw ay may namatay na naman dito sa baryo. Ano? May namatay na naman kahapon dito sa San Rosario? Sigurado ka ba dyan, Dr. John? Bakit hindi man lang ito binanggit sa amin ni Kapitan Raldo kanina nung nag-uusap kami sa hapagkainan? Malamang wala siyang pakialam, Sarina. Laking gulat ko nga dahil nung pumasok tayo rito kanina, wala naman akong nakitang lamay. Tinanong ko rin yung pasyente kung bakit at ang sabi niya, hindi raw uso ang lamay dito sa kanila. Lahat daw nang namamatay dito sa San Rosario, inililibing agad-agad sa sementeryo para iwas gasto sa labas. Pero bakit naman ganun? Kahit gaano kahirap ang isang pamilya, tradisyon nating mga Pilipino ang bigyan ng disenteng lamay sa loob ng 9 na araw ang ating mga mahal sa buhay bago sila ihatid sa huling hantungan. Hindi pa nagtataka mga tao rito sa patakaran na yan? Sabi ng pasyente ko, hindi raw sila nagtataka dahil napakalaking biyaya niyan para sa kanila. Isipin ninyo, kapag may namatay raw dito, may matatanggap agad na 10,000 piso at isang sakong bigas ang pamilyang naiwan. Libre pa ang libingan sa pribadong sementeryo. 10,000 piso at isang sakong bigas? Librang libingan pa sa isang pribadong sementeryo? Kanino naman galing ang ganyang kalaking ayuda, Dr. John? Mukhang hindi naman kaya ng pondo ng baranggayan. At lalong hindi ugali ni Kapitan ang mamigay ng ganyang kalaking pera base sa pagkakakilala ko sa kanya. Ayaw nga niyang ipagsabihan tungkol sa pondong gagamitin sa pagpapaayos ng kalsada? Hindi nga kay Kapitan galing, Mayora. Doon daw yan galing kina Mr. and Mrs. Di Maculaw. Sila ang pinakamayaman dito sa buong baryo, bukod kay Kapitan Raldo. At sila rin ang may-ari
ng napakalawak na sakahan dito sa San Rosario. Ang mahigpit daw na kondisyon ng mag-asawang Di Makulaw, dapat diretso libing agad ang bangkay sa loob ng 24 oras. Ayaw daw kasi ng mag-asawa na masayang ang ibinibigay nilang pera sa panggastos lang sa gabi-gabing lamay. Dahil ang perang yon, nagagamit pa raw ng mga naiwang pamilya, pampuhunan sa sugal at negosyo. Teka nga, sugal at negosyo? Ganoon na ba kadesperado ang mga tao rito? Para pagkakitaan ng sarili nilang patay na kamag-anak? Ipinagbabawal ang batas sa mga iligal na pasugalan. At mas lalong kahinahinala ang pamamalakad ng mag-asawang Di Makulaw sa mga patay rito. Tama ka, Brando. May malaking irregularidad sa ginagawa ng mag-asawang yan. Ang pera para sa patay ay dapat ginagamit sa maayos na pag-aasikaso at pag-imbestiga sa sanhi ng kamatayan. Hindi yung parang nagmamadali silang itago ang katawan ng pumanaw sa loob ng isang araw. Sabi pa nung pasyente, marami na raw ang natulungan ng mag-asawang Di Makulaw, kaya lumago ang mga negosyo at pasugalan ng mga tao rito. Kaya naman si Kapitan Raldo, hindi sila pinakialaman kahit kailan dahil hinahayaan lang niya ang ganitong kalakaran sa kanyang nasasakupan. Kaya alam mong pala pilit na iniiba ng kapitan ang usapan kanina tuwing nababanggit ang tungkol sa mga namamatay. At halata pa sa mukha niyang masaya siya sa nangyayari. May malaking sabuatan silang tatlo rito sa loob ng San Rosario. At eto pa po, ang publikong sementeryo ay hindi na nagagamit dahil daw sa mahal na singil ni Kapitan. Kaya ang nangyayari, doon daw nililibing ng mga residente ang namatay nilang mahal sa buhay sa pribadong lupain ng mag-asawang Di Makulaw. Ginawa na raw nila itong libingan ng mga patay. Maraming salamat sa impormasyon, Dr. Jan. Malaking tulong to para malaman namin ang totoong sitwasyon. Ipagpatuloy mo lang ang paggamot sa mga tao dito. Walang anuman, Mayora. Salamat, Dok. Sige, maiwan ka na muna namin dito sa tent. Pagkatapos naming magpasalamat kay Dr. John, agad kaming lumayo ng kaunti sa tent ng mga health workers at pumunta kami sa ilalim ng isang may kalakihang puno ng mangga, malayo sa pila ng mga pasyente para makapag-usap kami ni Brando ng masinsinan at sa mahinang boses habang nag-iisip ng susunod na plano. Unti-unting pinagtagpi-tagpi ng aking isip ang lahat ng sinabi ng doktor at doon na ako nagduda ng sobra. Isipin mo nga, Brando. Pribadong lupain ng mag-asawang Di Makulaw ang ginawang libingan. Ang gusto nila, preskong patay ang direktang maililibing sa loob ng 24 oras, kapalit ng pera at bigas. Ibig sabihin, may malaking posibilidad na may kailangan sila sa patay o di kaya lihim nilang kinukuha ang mga sariwang bangkay sa ilalim ng lupa. Oo nga, no? Bakit kailangang madaliin ang paglilibing kung wala silang ibang intensyon sa katawan ng mga pumanaw? May hindi talaga tama rito, Sarina. Hindi sila basta-basta gumagawa ng ganong bagay na walang mabigat na dahilan. Brando, Bakit, Sarina? Anong iniisip mo? paano kung sila pala ang mga aswang na nagpapakasasa sa baryong to? Paano kung ang mag-asawang Di Makulaw at si Kapitan Raldo ang tunay na may kagagawa ng sunod-sunod na misteryosong pagkamatay ng mga residente dito sa San Rosario? Posible nga yung iniisip mo. At si Kapitan Raldo, sinasadya niyang taasan ang singil sa pampublikong sementeryo para mapilitan ng mga tao na pumunta sa lupa ng mga Di Makulaw. Siguro malaki ang suhol ng hayop na yon. Tama ka, Brando. Kung ganun kalaki ang nakukuha ni Kapitan sa mag-asawang yan, kaya pala halos ipagtabuyan niya tayo kapag usaping patay na binabanggit natin. Sarina, teka lang. Tingnan mo yung sa unahan. Diyan sa tapat ng malaking gate ng magandang bahay na yan. Si Kapitan Raldo yun, oh. Kakalabas lang niya.
Papalapit siya dito, Brando. Huwag kang pahalata. Oo, Sarina. Oh, nandyan na po pala kayo, Mayora. Vice Alcalde, akala ko ba nagpapahinga kayo? Dapat sana nagpahinga na muna kayo. Sa haba ng biyahe, di ba kayo napagod? Ayos na ho kami, Kapitan. At saka gusto din namin ma-check ang buong paligid kung ano pang kailangan ng baryo. Bukod sa pagpapasemento ng daan. Sayang naman ang oras kung higa lang kami sa kwarto. Tama si Mayora, Kap. Mas magandang masipat ang buong San Rosario habang maliwanag pa. Siya nga pala, Kapitan. Kaninong bahay yung pinuntan mo? Nakita ka namin kakalabas lang dun sa malaking gate. Napakaganda kasi. At mukhang mayaman ang nakatira. Yun ba? Isa mag-asawang kaibigan ko yun na tumutulong dito sa baryo. Sila ang mag-asawang di makulaw. Maasahan ng mga yan, Mayora Vice. Sila ang may pinakabusilak na puso at matulungin sa mga taga-baryo tuwing may nangangailangan. Halos sila nga ang bumubuhay sa ilang pamilya rito kapag nagigipi. Kung ganon, gusto namin silang makilala at pasalamatan sa ginawa nila. Bihira na mga ganyang tao ngayon. Yung kahit wala sila sa posisyon, tumutulong pa din sila sa mga tao. Tama. Natitiyak kong ikatutuwa rin nilang makaharap kayo, Mayora. Vice, ng ating bayan. Halika kayo, sumama kayo sa akin sa mansyong yon habang may sikat pa ang araw. Bilisan na natin. Sige, Kapitan. Tara na, Brando. Sige.
Narito tayo ngayon sa aming malawak na sakahan, Mayora, Vice Alcalde. Hanggang doon sa dulo ng mga lunti ang tanawin na yan. Pagmamayari namin ang aking asawa, lahat ng bigas na inaani rito ay pinamamahagi rin namin sa mga taga-baryo kapag nagkakaroon ng krisis. Napahanga niyo ako. Napakalawak ng lupain ito at napakalaking tulong nito sa ekonomiya ng San Rosario. Hindi ko akalain na may ganito palang kayamanan na nakatago sa dulong bahagi ng ating bayan. Kahanga-hanga nga, Don Rigor. Mukhang maayos at sistematikong pamamalakad nyo rito sa inyong sakahan. Natural lang, Vice Alcalde. Gusto ko na nasa ilalim ng aking kontrol ang lahat ng nangyayari sa aking ari-arian. Ngayon naman, kung handa na kayo, dadaling ko kayo sa pinakahuling bahagi ng aking lupain. Ang sementeryo na aking binabanggit. Sige, Don Rigor. Sumunod po kayo sa akin. Naglakad kami patungo sa pinakalikod ng malawak na bukirin. Habang papalapit kami, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin at naging mas malamig ito kumpara sa kanina. Kahit may araw pa naman, huminto kami sa harap ng isang naglalakihang pribadong lupain na pinaliligiran ng matataas na pader at may nakaharang na maiitim na gate na gawa sa makapal na bakal. Pagkabukas nito, bumadya sa aming paningin ang mga puntod ng mga residenteng namatay kamakailan. Nakagugulat dahil ang bawat pwesto ay may magaganda at mamahaling lapida na akala mo ay mga mayayaman ang nakalibing doon kahit alam naman nating mga mahihirap na taga-baryo ang naroroon. Ang gaganda ng mga lapida dito, Don Rigor. Parang hindi pang publikong sementeryo ng mga mahihirap ang itsura, kundi isang eksklusibong libingan. Yan ang regalo ko sa kanila, Mayor. Kahit sa huling hantungan nila ay gusto ko silang bigyan ng marangya na pagkilala upang maibsan ang bigati ng kanilang mga pamilya. Lahat ng yan ay libre, galing mismo sa aking bulsa. Napakaswerte ng San Rosario na may isang residenteng kagaya niyo, Don Tama. Rigor. Kahanga-hanga talagang kabaitan mo, Don Rigor. Habang naglalakad kami sa loob ng lupaing yon, pakiramdam ko ay marami mga matang nakatingin sa amin at ang amoy ng sariwang lupa ay may kakaibang lansa na hindi ko maipaliwanag. Agad kaming nakatinginan ni Brando ng patago. Sa ilalim ng kanyang titig at sa higpit ng pagkakahawak niya sa kanyang sariling mga palad, nakasiguro akong pareho kami ng iniisip ng mga sandaling iyon. Ang mararangyang lapidang ito ay hindi tanda ng pagtulong, kundi mga palamuti upang itago ang isang napakalaking karumal-dumal na lihim sa likod ng mabilisang paglilibing. Napansin ko lang, Mayor, Vice Alcalde, bigla kayong natahimik habang nililibot natin ang sementeryo. May problema ba? Nako, baka napagod lang po sa biyahe si Mayora, Don Rigor. Alam niyo naman, hindi mo dali ang daan papunta rito sa San Rosario. Kahit ako, napagod din talaga. Tama si Brando. Namangalan din ako sa katahimikan ng lugar na to kaya pinapakiramdaman ko. Nakakawala kasi ng stress. Pambihira din ang ganitong sementeryo na napapanatiling malinis at pribado para sa mga residente. Mabuti naman na nagustuhan mo, Mayora. Pero siguro ay kailangan nyo na magpahinga para makabawi ng lakas matapos ang mahaba ninyong biyahe. Tama si Don Rigor. Magpahinga na muna kayo, Mayora. Sige, Kapitan. Don Rigor, maraming salamat sa oras at paglilibot. Magpapaalam na kami sa iyo. Bukas na lang ulit. Wala ganuman, Mayora. Mag-iingat kayo sa paglalakad pabalik. Salamat ho. Kapitan, dumito ka na muna saglit at may pag-uusapan lang tayong importante. Ay, sige po. Ayos lang ho ba sa inyo, Mayora? Kaya na namin ng sarili namin, Kapitan. Mauna na ho kami. Nang pauwi na kami patungo sa medical mission tent,
Napaisip ako kung ano ang pinag-uusapan nila kapitan at ng aswang na yon. Pero wala naman ako magawa dahil ayokong malaman nilang may alam kami sa kanilang ginagawa. Kumpirmado, Brando. Mga aswang nga mag-asawang yon. Kita mo naman ang pag-iwas nila sa atin kanina dahil amoy bawang tayo, hindi ba? Oo, Sarina. Mga aswang nga sila. At sobrang bigat ng pakiramdam ko sa sementeryong yon. Kitang-kita mo ba yung mga lapida? Lahat bago. At bagong tambak ang mga lupa na parang kakahukay lang. Nakita ko, Brando. At ramdam na ramdam ko rin yung kilabot habang nagsasalita si Don Rigor. Alam mo kung ano mas nakakatakot? Yung pinaiwan niya si Kapitan Don. Ano sa tingin mong pag-uusapan ng dalawang yan ngayon? Ano pa nga ba? Sigurado ako tungkol sa atin. Baka nagtanong na yung kung may alam ba tayo sa mga ginagawa nila sa mga pamilyang namamatayan. Yung pagbibigay nila ng ayuda kapalit ng bangkay na inililibing sa pribadong lupay nila. Pero hindi naman siguro nakatunog ang hayop na yon. Hindi naman alam ni Kapitan na alam na natin ang tungkol dito. Tama ka. Maging maingat lang tayo. May naiisip na akong plano eh. Kailangan natin mapasok ang libingan yun mamayang gabi. Baka may gagawin ng mga aswang na yun doon. Pero Sarina, paano mga doktor at nurse sa medical mission tent? Baka madamay pa sila. Wala silang proteksyon tulad natin. Yan din ang iniisip ko eh. Kasi kung papailisin na natin sila na hindi pa tapos ang serbisyo nila, maghihinala si Kapitan sa atin. Sige, pero kumain na muna kayo. Tapos na po kaming magmerienda, Mayora. Kailangan na po talaga naming umalis. Dahil siguradong gagabihin na kami ng gusto sa daan kung mamaya pa kami aalis rito. Sige, Dr. Jan. Mas mabuti nga na umuwi na kayo ngayon habang di pa tuluyang lumulubog ang araw. Kami nang bahala dito. Ingat ho kayo sa biyahe. Teka, sandali, aalis na kayo. Akala ko ba 3 araw kayo rito? Kapitan, huwag kang mag-alala. Magpapaiwan ako rito kasama si BC Gomez. May pagpupulong pa kaming gaganapin para sa mga susunod nating proyekto. At may gagawin din kaming inspeksyon sa ilang bahagi ng barangay. Nasuri na kasi nila lahat dahil konti lang palang natira mga residente dito. At yung iba, ayaw talaga. Kaya tapos na po ang kanilang serbisyo. Ganun ba, Mayora? Sige. Akala ko pati kayo ay uuwi na din. Hindi kami uuwi, Kapitan. Hanggat hindi namin natutukoy ang mga kakulangan at problema ng baryo at nahahanap ang solusyon. Mayora, Bise, aalis na po kami. Mag-iingat kayo, Dr. Jan. Opo, Mayora. Kapitan, salamat sa mainit na pagtanggap. Wala ka naman po. Mag-iingat kayo. Siya, Mayora, Vice Alcalde. Niyaya ko na kayong pumasok sa loob para makapagpahinga muna kayo pansamantala. Buong araw kayong walang pahinga mula nang dumating kayo rito. Huwag kayong mag-alala. Gigisingin ko na lang kayo kapag handa na ang pagkain
para makakain tayo ng hapunan. Sige, Kapitan. Huwag ka na mag-abala pa. Busog pa kami sa dami ng kinain namin doon sa mansyon ni Don Rigor, kaya siguro gusto na lang namin ngayon na makatulog ng mahimbing. Siya, sige, Mayora. Pagkapasok namin noon ni Brando sa kanya-kanyang kwarto, dahan-dahan kong isinarado at nilak ang pinto. Ramdam ko ang matinding bigat ng katawan mula sa mahabang biyahe at sa nakakatinding tensyon sa mansyon ng mga demakulaw. Hinubad ko ang aking sapatos ng dahan-dahan bago humiga upang makabawi ng lakas. Kailangan kong maging handa sakaling mapalaban kami rito sa baryo. Pero dahil sa labis na kapaguran, mabilis ako nailatag sa malalim na tulog hanggang sa bigla na lang ako nagising nang may marinig na nakakatindig balahibong pag-alulong ng aso sa labas. Diyos ko, ang lakas ng alulong na yun ah. Ibig sabihin lang nito, may nangyayaring hindi maganda sa labas. Ilang oras pa ako nakatulog. Teka, pag-angil ba ng hayop yun? May sumisigaw na lalaki sa unahan. Hindi pwede to. Umaatake na sila. Kailangan ko ng kumilos. Hindi ako pwede magpabaya ngayon. Kailangan kong gisingin si Brando. Brando? Sarina, mabuti naman at gising ka na. Gigisingin sana kita eh. Umaatake ng mga aswang. May ginagawa silang karumal-dumal ngayon. Narinig mo ba yung hiyaw ng lalaki dun sa unahan? Mula yun sa bahagi ng pribadong lupain ng mag-asawang aswang na yan. Narinig ko, Brando. Eto na yung sinasabi ko. Hindi na natin pwedeng patagalin to. Nasaan ang mga gamit natin? Nandito sa bag. Eto mga shinobi gear natin. Isuot na natin to ngayon din. Bago tayo lumabas, nasa compartment ng kotse ang mga sandata. Sige, bilisan natin. Agad naming isinuot ang mga shinobi gear, ang mga itim na kasuotan na parang sa ninja na palagi naming ginagamit sa tuwing manunugis kami ng aswang upang hindi kami makilala ng mga kalaban. Pagkatapos naming maiayos ang aming mga saplot, mabilis kaming kumilos ng walang ingay. Brando, tulungan mo ako dito. Itali natin to pinagtagpi-tagping tela ng makapal na kurtina sa pasamano ng bintana. Dito tayo dadaan pababa. Sige Sarina. Teka, ilalak ko lang tong pinto. Mauna na ako bababa. Sasaluhin kita dito sa ilalim. Bilisan natin. Sige, bumaba ka na. Ikaw naman, sasaluhin kita. Sige, sandali. Pagkababa ko, agad naming hinugot at inalis ang tela upang walang maiwang baka sa kwarto. Binuhat namin ito habang patakbong tinungo ang aming kotse upang itago ito sa loob. Binuksan namin ang baggage ng kotse at doon ay tumambad sa amin ang aming mga sandata. Brando, hetong sibot mo. Akin ang bolo na to. Magbabayad sila sa ginawa nila sa mga tao dito. Isang tama lang nitong pana ko. Katapusan na ng aswang. Handa na ako, Sarina. Tara na! Pinakita akong daanan na pwede natin pasukan. Nakita mo. Mabilis kaming kumilos at tumakbo sa ilalim ng kadiliman patungo sa malaking butas ng nasirang pader. Pagkalusot namin sa gilid ng pader, isang kakilakilabot na eksena ang sumampal sa aming mga mata sa gitna ng sementeryo. Mga hayop. Tingnan mo yan, Brando. Nakabulagta ang dugo ang katawan ng isang binata. Anak ng, pinaliligiran siya ng mga aswang. Pinagsasaluhan nila ang kanyang mga lamang loob. Teka, tingnan mo yung dalawang babaeng aswang sa tabi. Nilalagay nila sa loob ng timba ang mga natitirang lamang loob at dugo ng patay. Mga hayop. Kinukuha muna nila ang lamang loob ng bangkay at pati dugo. Tsaka nila nililibing. Grabe. Tinatakpan nila ang krimen para magmukhang normal na libing pa rin. Ayan na. Binuhat na nila ang timba. Naglalakad sila patungo doon sa likod ng pinto ng mansyon. Brando, pamilyar sa akin ang mukha ng babaeng aswang na yan. Sila yung dalawang katulong kanina na naganta ng merienda sa mansyon ni na Don Rigor. Tama ka.
Sila nga si Maria at Juana. Sigurado akong ibibigay nila yung timba ng lamang loob sa mag-asawang aswang upang doon naman pagsaluhan sa loob. Sarina, paalis na sila. Ito ng pagkakataon natin. Aalis na mga babae. Papanain ko munang dalawang hayop na aswang na to. Sa isang iglap, magkasunod na bumulagta sa lupa ang dalawang lalaking aswang matapos tamaan ang aking mga panang may orasyon. Agad kaming sumugod pasulong ni Brando upang tingnan ang lugar na pinangyarihan at lapitan ng hukay. Doon ko nakumpirmang binata nga ang biktima at may mga sariwang pasapa ito sa buong katawan mula sa pagkakabugbog bago siya tuluyang kinain. Habang naghahanap ng pagkakakilanlan, may napansin akong bagay sa tabi ng kanyang duguang kamay. Brando, may ID na nakalagay dito sa lupa oh. Tingnan mo. Romel Ignacio ang pangalan. Oo nga. Isa siya sa mga residente rito sa Barrio San Rosario. Walang hiyang mga aswang to. Ginagawa nilang koral ng pagkain ang buong baryo. Magbabayad ang mag-asawang aswang na yan. Tara na! Sugurin sila! Tara, Sarina! Pagkatapos naming makuha ang ID ng kawawang si Romel, binalot kami ng matinding galit. Hawak ang aming mga sandata, mabilis kaming sumunod sa dinaanan ni Maria at Juana patungo sa likod ng mansyon. Ngunit bago pa man kami makalapit sa pinto para sumugod, biglang niyanig ang paligid ng isang malakas na puwersa na nagpabago sa aming plano. Brando, dahan-dahan! Narinig mo yon? Napakalakas ng hangin sa loob ng bahay at nagkakalampagan ng mga kagamitan. Oo. Ramdam ko ang pagyanig ng lupa. May hindi tama sa loob, Sarina. Halika. Sumilip tayo doon sa bintana ng sala habang madilim. Diyos ko, Brando, tingnan mo sila. Hindi sila normal na aswang. Anak ng... Ano yung nasa mga ulo nila? May mga matutulis na sungay. At yung mga ngipin nila, parang mga patalim. Tingnan mo yung likod nila, Brando. May mahahabang buntot na may tusok-tusok halatang nakakasugat. At ang kakapal ng mga itim na balahibo sa buong katawan. Bahagya silang nakatuwad sa gitna ng sala. Ang hahaba ng mga kuko sa paa at kamay. Sarina, iginuguhit nila sa sahig gamit ang dugo mula sa timba. Isang malaking simbolo. May mga kandila na kapaligid. Gumagawa sila ng ritual, Brando. At hindi ito basta-bastang ritual ng mga aswang. Purihin ka, Panginoon ng kadiliman. Tanggapin mo ang alay naming sariwang laman at dugo ng San Rosario. Ipagkaloob mo sa amin ang walang katapusang lakas. Ang ritual na yan. Yan ang tinatawag ni Lola na Tenebres Pactum. Tenebris Pactum? Brando, ano yun? Anong ibig mong sabihin? Na hindi natin sila kaya? Isang sinaunang ritual yan ng pagtawag sa mataas na antas ng kadiliman. Hindi lang ordinaryong aswang ang kinakaharap natin dito sa Rina. Diablo na mismo ang nasa likod ng mag-asawang yan. Kailangan na nating umalis dito ngayong din. Bago pa man kami makakilos paalis sa bintana, narinig namin ang isang malakas na tawa mula sa loob na tila bumasag sa aming natitirang lakas ng loob. Ang boses ni Rigor ay hindi na sa tao, kundi isang ugong na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Sa higpit ng hila sa akin ni Brando, naramdaman ko ang totoong bigat ng aming misyon. Ang San Rosario ay hindi lang basta pugad ng mga halimaw, ito ay isang altar ng impyerno. Mabilis kaming umurong palayo sa bintana at tumakbo pabalik sa aming tinutuluyan nang walang nililikhang ingay. Nakauwi naman kami ng ligtas noon sa loob ng kwarto nang walang nakakakita sa amin. Pagkasara ng pinto, hinubad ko ang aking shinobi gear habang pilit na pinapakalma ang nanginginig kong katawan bago muling pumasok si Brando upang mag-usap kami ng masinsinan. Sarina, kailangan nating puntahan si Lolo Cisco. Siya lang ang kilala kong may sapat na kaalaman kung paano lalabanan at gigibain ang ritual na yon. Kung ganun,
Kailangan natin ng tulong niya dahil hindi sapat ang mga pana at bolo natin laban sa Diablo. Brando, bumiyahe tayo bukas na bukas din pagkasikat ng araw. Sige, Sarina. Babalik na muna ako sa kwarto ko para mag-impake. Magpahinga ka na rin para may lakas tayo sa biyahe bukas. Bumalik na si Brando sa kwarto niya noon pagkatapos ng aming usapan. Kahit gulong-gulo ang isip ko dahil sa nasaksihan kong ritual, pinilit kong matulog upang mag-ipon ng lakas para sa susunod na araw dahil alam kong mahabang labanan ang kakaharapin namin. Kinabukasan, nagising ako sa magkakasunod na katok sa aking pinto at sa boses ni Brando. Sarina, gising na. Kailangan na natin magpaalam kay Kapitan Raldo. Malayo pang biyahe natin. Sandali lang. Nandyan na. Handa na ako, Brando. Anong idadahilan natin sa kanya para hindi siya maghinala sa biglaan nating pag-alis? Sabihin na lang natin na may emergency at kailangan kong punta ng lolo ko sa kabilang bayan. Iwanan natin ang mga gamit natin dito para isipin niyang babalik tayo kaagad. Sige, tara na. Habang mabilis kaming bumaba sa hagdanan, pilit kong pinakalma ang aking mukha at bawat hakbang dahil baka pagdudahan kami ni Kapitan Raldo. Sakto namang nag-aabang siya sa amin sa sala habang nakaupo sa sofa at hawak ang isang tasa ng kape. Oh, Mayora, Bise. Magandang maga. Puti naman at gising na kayo. Kapitan, pasensya na pero kailangan muna naming umalis ngayon din dahil may emergency na kailangan puntahan si Brando. Tumawag ang kanyang pamilya at kailangan niya madalaw ang kanyang lolo. Nako, nag-aagaw buhay na ba ang lolo mo, Bise? Ay, sige. Lumakad na kayo at baka hindi nyo na siya maabutan. Kailangan na talaga namin magmadali. Wala problema. Huwag ka mag-alala, Kapitan. Babalik kami kaagad para sa gaganapin nating pagpupulong mamaya. Tutuloy na kami, Kapitan. Walang problema, Mayora. Bise Alkalde, mag-iingat kayo sa biyahe at hihintayin ko ang inyong pagbabalik.
Lo, ano tong mga kagamitang to? Bakit kulay asul ang asin na to? Ang nakikita mo, Brando, ay hindi basta asin. Ito ay pinagbalang asin na hinaluan ng pulbos ng mga ugat ng halamang gubat na nakukuha lamang tuwing kabilugan ng buwan at ang mutya ng kidlat. Ang tubig naman na yan ay nanggaling sa 7 magkakaibang simbahan na hinaluan ko ng mga sagradong orasyon laban sa mga masasamang espiritu at dyablo upang masira ang Tenebris Pactum. Kailangan ninyong basbasan ang lugar kung saan naganap ang ritual. Habang binibigkas ang dasal na itinuro ng ating Panginoong Diyos, ang Ama namin, bigkasin ito ng 3 beses hanggang sa tumigil ang malakas na hangin. Tandaan ninyo, hindi pwedeng maputol ang pagbigkas ninyo. Kahit pa na sa gitna kayo ng laban. Paano naman ang mag-asawang di makulaw, Lolo Cisco? Anong sandata ang tatalab sa kanila kapag naging halimaw na sila mamayang gabi? Ibadlit ninyo ang inyong mga bolo at dulo ng sibat dito sa tubig bago kayo sumugot. At ang pinakamahalaga sa rina ay ang pana mo. Pahiran mo ng tubig ang dulo ng iyong mga palaso at bigkasin sa iyong isipan ang Ama namin ng 3 beses. Kapag tinamaan sila nito sa gitna ng kanilang dibdib, mapuputol ang kanilang ugnayan sa kadiliman at muli silang magiging mortal na nilalang na pwedeng mapatay ng inyong mga bolo. Salamat po, Lolo Cisco. Walang anuman. Tandaan ninyo, huwag kayong magpapakita ng takot o pagdududa sa harap nila. Hindi ako natatakot sa kanila, Lolo Cisco. Hanggat alam ko may laban ako, gagawin namin ang lahat ng sinabi nyo. Mamayang gabi, tatapusin namin ang kasamaang ito sa San Rosario bago pa sila makapambiktima ng iba pang inosenteng tao sa mga karatig bayan. Patnubayan kayo ng may kapal sa rina, Brando. Tandaan ninyo, ang takot ang pinakamalaking pagkain ng dyablo. Huwag kayong magpapadala sa mga pananakot at panatilihing matatag ang inyong pananampalataya habang isinasagawa ang pagsugpo sa kanila. Matapos ibigay sa amin ni Lolo Cisco ang mga sagradong kagamitan at mga paraan kung paano gigibain ang ritual, mabilis naming ginawa ang simpleng ritual ng pinagpalang tubig at asin sa aming mga sandata sa loob ng aming kotse bago kami nagpaalam sa kanya. Bitbit ang panibagong pag-asa at mas matinding tapang, sumakay na kami sa kotse para bumalik sa San Rosario. Habang tumatakbo ang sasakyan, inihanda na namin ang aming mga sarili ni Brando para sa isang madugong labanan na magaganap mamayang gabi. Pagdating namin sa quarters sa San Rosario, ay agad kaming sinalubong ni Kapitan Raldo na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Oh, Mayora, Vice Alcalde, ay salamat sa Diyos at nakabalik kayo kagad. Kumusta ang lolo mo, Vice? Hindi mo naman naabutan. Maayos na po siya, Kapitan. Himalang bumuti ang lagay niya pagkarating namin. Kaya napabilis rin ang pagbalik namin dito para hindi masirang usapan natin. Ay, napakagandang balita yan. Tamang-tama ang balik ninyo dahil naghihintay na ang mga tao sa meeting area. Halika kayo para masimulan na natin ang pagpupulo. Sige, Kapitan. Mas mabuti simulan na natin ngayon ang pulong habang maaga pa para planchado ng lahat ng plano bago tayo tuluyang magpahinga.
Brando, handa na bang sibat mo? Handa na, Sarina. Ang asul na asin at ang plastic na bote ng tubig ay nasa bulsa ko na rin. Tara na. Mauna ka nang tumalon. Sige na. Umawa ka na maayos sa tela. Oo, huwag ka maglala. Ikaw naman. Dahan-dahan lang, Sarina. Putya! Ayos ka lang pa, Sarina? Ayos na ako, Brando. Tara na. Kunin na natin mga sandata sa compartment ng kotse. Bilisan natin. Sige. Etong sibot mo. Tara na. Dito tayo dumaan sa gilid. Bitbit ang aming mga sandatang binasbasa ng orasyon ni Lolo Sisko. Mabilis kaming naglakad patungo sa likod ng mansyon ng mga Dimakulao. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis na tibok ng aking puso at ang marahang kaluskos na mga damo sa bawat hakbang namin. Ramdam ko ang nag-aagaw na lamig ng gabi at ang nakatitinding kaba. Ngunit pinalakas ko ang aking loob dahil alam kong ito na ang pagkakataon upang tapusin ang kasamaan ng mag-asawang aswang. Habang papalapit kami sa madilim na sulok ng pader, biglang nanindig ang aking balahibo nang makita ang isang anino. Sandali, Brando, huminto ka. May gumagalaw na anino sa tapat ng pinto. Anak ng... Sarina, ang dalawang katulong, si Maria at si Juana, nanlilisik ang mga mata. Sa atin sila papunta. Hindi ako matatakot sa inyo! Hetong sa'yo! Salot na halimaw! Patay na silang dalawa. Diretso na tayo sa loob, Brando. Sarina, tingnan mong gitna ng sala. Ang simbolo ng Tenebres Pactum sa sahig. Nagsisimula ng umilaw ng kulay pula. Umuugong ng paligid. Hindi natin sila hayaang matapos to. Isaboy mo ng pinagpalang asin at tubig. Sige! Habang mabilis na dinudukot ni Brando ang asul na asin at plastik na bote ng tubig upang basbasan ng dugo ang simbolo sa sahig, sinimulan niya rin bigkasin ng walang hinto ang dasal na ama namin. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong kabahayan upang labanan ang nagpupumiglas na itim na mahika. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang marubdob na pagdarasal, biglang niyanig ng isang napakalakas at nakatitindig balahibong ugong ang buong mansyon. Dahan-dahang napigtas ang katahimikan nang marinig namin ang mabibigat at mababangis na yabag pababa ng grandiosong hagdanan. Pahiwatig na dumating na ang nagngangalit na mag-asawang aswang sa kanilang totoong kahindik-hindik na anyo. Mga lapastangan! Lapastangang mga mortal! Mamamatay kayo! Barbara, sugurin na natin sila. Brando! Ituloy mong dasal! Huwag kang titingin sa kanila! Heto po! Mga hayop kayo! Brando, patuloy lang! Kita ko nangihina ng dalawang halimaw na to. Dahil sa asul na asin at sa salita ng Diyos, nalulusaw ang aura nila! Hindi maaari. Ang aking lakas. Barbara, ang simbolo ay nawawasak. Ang katawan ko napakainit! Humihinto ang kapangyarihan ng Panginoon ang kadiliman! Ito na ang pagkakataon natin. Katapusan nyo na rigor, Barbara! Tanggapin nyo ang palaso ng hustisya! Ang iblog ko. Sarina! Nawala na mga sungay at bundok nila. Mga mortal na silang muli. Tapusin na natin to ngayon din! Para sa lahat ng pinatay nyo sa San Rosario, magbayad kayo! Hetong sa'yo, Rigor! Tapos ng paghahari nyo sa impyerno! Walang natitirang habag sa aming mga puso habang pinagtataga at pinagsasaksak namin ang kanilang mga katawan hanggang sa tuluyan silang malagutan ng hininga sa gitna ng nawawasak na altar ng kadiliman. Sa wakas, ang dugong dumanak sa sahig ng mansyon ay hindi na galing sa mga inosenteng residente, kundi mula sa dalawang nilalang na nagbenta ng kanilang kaluluwa sa dyablo.
Nanlaki ang aking mga mata at halos mawalan ako ng hininga sa matinding kaba nang bigla na lang bumulagta at mawala ng malay si Brando sa sahig, katabi ng mga dugo ang bangkay ng mag-asawang aswang. Ang kaninang tapang ko bilang manunugis ay biglang napalitan ng labis na takot at pangamba. Brando! Brando! Brando, pakiusap naman ako. Kumising ka. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya mawala ka. Brando, mahal kita. Mahal na mahal kita. Kaya please huwag mo akong iwan ng ganito. Sarina, narinig ko yun. Mahal mo pala ako. Brando, akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Napagod lang ako ng gusto, Sarina. Sagad-sagaran ng lakas na naubos ko sa pagkasira ng ritual na yon. Pero dahil sa sinabi mo, bigla akong nagkabuhay. Totoo ba yung narinig ko? Oo, Brando. Totoo ang narinig mo. Pero alam mo naman ang totoo. Hindi kita pwedeng mahalin ng ganun lang. Magagalit si Mike. Kung ganun, Sarina, mas mabuting mamatay na lang ako rito sa sahig na to. Ano pang silbi ng pagkabuhay ko kung hanggang ngayon? Si Mike pa rin ang nasa puso mo kahit matagal na siyang patay. Parang pinapatay mo na rin ako. Bigyan mo lang ako ng konting panahon, Brando. Gusto ko rin namang palayain ang sarili ko sa nakaraan. Gusto ko maging masaya kasama ka. Nang walang multo ng kahapon na humahabol sa atin. Pakiusap, Brando, mahal kita. Natatakot lang ako pero mahal kita. Handa ako maghintay, Sarina. Mahal na mahal kita. Mula noon hanggang ngayon. Maigpit kong niyakap si Brando noon, Sir Jag, bago kami nagmadaling umalis sa mansyon at ligtas na nakabalik sa aming kanya-kanyang kwarto. Kinabukasan, pagkatapos ng almusal, formal at payapa kaming nagpaalam kay Kapitan Raldo. Pagkatapos ng ilang araw sa bayan, isang malaking balita mula sa San Rosario ang yumanig sa munisipyo. Ayon sa ulat ng mga otoridad, inatake at kinain daw ng mababangis na hayop ang mag-asawang Dimakulaw sa loob ng kanilang mansyon. Hindi alam ng buong baryo na ang mga hayop na tinutukoy nila ay ang mismong mag-asawang hinahangaan nila na napatay namin ni Brando. Pinili na lang naming manahimik dahil alam naman naming walang maniniwala sa kwento ng aswang at baka madiin pa kami sa isang krimen. Lumipas sa mga buwan, naging tahimik at masaya na ulit ang San Rosario. Wala nang misteryong pagkamatay habang unti-unti na ring naitatayo ang mga bagong proyekto para sa mga residente na tuluyan ang nakalaya sa sumpa ng kadiliman. Sa kabilang banda, naging tapat si Brando sa kanyang pangako. Isang taon siyang matyagang naghintay at nanligaw upang patunayan ang kanyang sarili sa akin habang dahan-dahan kong pinagagaling ang mga sugat ng nakaraan. Sa loob ng taong yun, tuluyan ko nang pinakawalan ang alaala ng yumao kong kasintahan na si Mike at binuksan ang aking puso para sa lalaking paulit-ulit na nagligtas sa aking buhay. Nang mapatunayan kong handa na ako, naging opisyal kami at hindi na nag-aksaya ng panahon. Nagpakasal kami agad upang simulan ang buhay mag-asawa. Dito na po nagtatapos ang aming kwento, Sir Jag. Mga mahal naming listeners, pinakita ng kwentong ito na huwag tayong basta-basta magpapabudol sa yaman ng isang tao at sa pera o tulong na ibibigay nila. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pagtulong walang hidden agenda o walang hinihinging kondisyon. Ang isa pang tumama sa puso ko ay ang pag-let go ni Mayora Sarina sa nakaraan niya para bigyan ng pagkakataon ng sarili na maging masaya ulit kasama ang taong tunay na nagmamahal sa kanya. At syempre pinakita din ni Brando sa atin na ang tunay na pagmamahal hindi makasarili at marunong maghintay sa tamang panahon. Muli ako po si Sir Jag na bumabati sa inyo ng isang magandang araw at sama-sama po tayo muli sa mga susunod pang kwento dito lamang sa Kwentong Takip Silim.